Ang ating update for today, as of 9 a.m., meron tayong recorded na 2,115 events, plotted na 547 at felt events na 48. Ang magnitude range nito is 1.2 to 6.4. Tuloy-tuloy ang naitatalang aftershocks ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Mindanao matapos yanigi ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani noong Lunes, June 8. Batay sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitatalapang pagyanig na may lakas na magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Ang malalakas na lindol ay dulot ng paggalaw ng aktibong fault system sa Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire. Kapag may naganap na malakas na lindol, maaari itong sundan ng aftershocks sa parehong fault o malapit na lugar. Kaya naman paalala ng PHIVOLCS na hindi dapat nakatuon lamang sa isang lugar ang paghahanda sa lindol. Anila, anumang komunidad na malapit sa aktibong fault ay posibleng makaranas ng malakas at mapanirang pagyanig o ang tinatawag na the big one. Nagkataon lang na nagkakasabay-sabay yung malalaking events. Yung sinasabi natin na the big one for Metro Manila, pwede ding mangyari sa ibang panig pa ng Pilipinas kasi seismically active ang Philippines. Nasa Pacific Ring of Fire siya. So maraming panggagalingan ng lindol, yung mga faults and trenches na pwedeng magbigay ng malalakas na events. Kaya hindi natin masasabing dito lang mangyayari yung the big one, and ito na nga yung isang example na nangyari ito nung last Monday na magnitude 7.8. Samantala, ipinaliwanag din ng PHIVOLCS ang pagkakaiba ng lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani noong Lunes kumpara sa magnitude 6.9 na lindol na naramdaman sa Bogo, Cebu noong September 30, 2025. Ayon sa Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na si Maylene Enriquez, hindi lang sa lakas ng lindol na dedetermina ang pinsala, kundi pati ang lokasyon ng epicenter, uri ng lupa at kalagayan ng mga struktura sa lugar na tinatamaan. Depende kasi yun sa structure. So kung sa Cebu, sabi nila mas maraming, nakita nila na maraming mas naapektuhan, depende sa structure yun kasi most likely yung mga structure sa Cebu medyo may kalumaan na. Yung setting ng kanilang area is kung malambot siya. Muli binigyang diin ng PHIVOLCS ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na earthquake drills at pagpapatibay ng mga struktura upang bawasan ang posibleng pinsala sa panahon ng malalakas na pagyanig. Tama naman yung ginagawa natin every quarter. Meron tayong national simultaneous earthquake drill na ginagawa sa buong Pilipinas. Sundin lang natin to at yun nga, isa puso natin yung ginagawa. Kasi yung iba masabi lang na sumunod pero hindi naman talaga ginagawa during kung merong ganito ng pangyayari. Sang-ayon din ng ahensya na dahil sa nangyaring malakas na lindol, mas dapat pampalakasin at gawing mas madalas ang unannounced earthquake drills sa mga paaralan. Base naman sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, umakyat pa sa 45 ang death toll sa lindol. Pinakamarami rito ay mula sa Davao Occidental. Bukod sa fatalities, mayroon ding 487 individual ang nasugatan, habang nasa 17 pa ang napaulat na nawawala. Base rin sa latest data ng OCD, nasa 3,773 tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang nagtulong-tulong na para sa search, rescue and retrieval operations. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bukod sa manpower, nag-deploy na rin sila ng K9 search and rescue dogs upang mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pa. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan na makapag-detect po kung meron po bang mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, 2 ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.